Good day kakwento. Ayun, babayain na naman tayo after a week. Hindi, mga ano pala, tama, after a week na hindi tayo nakapagbiyahe. Ayun, solo camping tayo ngayon ulit. Dito lang, sa Tanay Rizal lang. May pupuntahan tayong sa camping site. Then, tignan natin kung ano yung mapipicture natin. Pati gusto lang rin natin makapag-relax for long days of work. Yan. Sobrang initi kasi kakwento. Grabe. So, yun. Magka-camping tayo. So, bukas na kami tayo uwi. Tayo magpapalipas ng gabi. Tayo matutulog. So, check natin kung goods ba ang pag-camping. Dito sa pupuntahan natin camping site. So, yun kakwento. Medyo maluwang ang kalsada as we expect. Kasi Sunday. Papauwihan pa lang yung mga galing ng vacation, yan. Mga nagpalamig sa dagat, sa mga resort na malapit lang dito sa Manila. So dumaan tayo ng EDSA, syempre. Nandito na tayo sa kabaan ng Aurora Boulevard. So yung kakwento, tatahakin natin, babibahin natin ang kabaan ng Marilaki. Yan. So dyan tayo dadaan, papunta doon sa camping site na ating picture dito sa ating YouTube channel. Yun, kakwento. So, yun na, inabot na tayo ng gabi. So, papasokan natin itong barangay San Andres, pahabaan ng Santa Ines Road. So, diretsuhin na lang natin to. Ito lang rin naman yung papasokan sa kwento. So papasokin nyo, along the way kayo ng Marilaki Highway, tapos yung Barangay San Andres, pasukan nyo yan, tapos itong Santa Ines Road. So yun, isa nakikita nyo ako yun to, so madilim. Madilim talaga, madilim talaga. So, wala tayong kasabay ngayon, tayo lang, at wala rin tayong kasama na gra-rides. So hopefully later magkaroon ng signal para at least medyo hindi na tayo mahirapang mag-locate ng ating pupuntahan. Ayan, so kung nakikita nyo ang kwento, napakadilim. Kung gusto nyo kakwento ng medyo Baguio feels na malapit-lapit lang, try nyo lang pumunta dito ng Tanay. Maraming location dito kakwento na malamig. As in, sobrang lamig kwento. Hindi yung anong lamig lang. Yung lamig talaga. So, check nyo na lang yung channel natin. Marami na naman tayo na picture na Tanay Place na pwede nyo puntahan kakwento. Campsite, mga paliguan. Yan. Diyan lang sa ating channel kakwento. Kaya kakwento, ikaw dyan na hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel kakwento. I-click mo na yung subscribe button. Click mo nito rin yung notification bell para syempre updated ka sa lahat ng video natin kakwento, sa lahat ng biyahe natin, sa lahat ng vlog natin kakwento. Dragon on fire. Yun. Ito na pala kakwento. Yan. So dito tayo. Konti. Sa pababa pala. Ito. Ito nga. So yun kakwento. So ito yung private parking nila. So yung kakwento. So may parking sila dito. Pwede nyo namang iwan yung parking yung mga sasakyan nyo. Ano yun boss? Kung ayaw nilang dalhin doon, pwede naman dito, di ba? Pwede kasi sakop din po ng camping. Okay. Kasi, pero kung gusto nyo, tulad ko, gusto ko matabi tong motor ko. Medyo solo lang rin kasi tayo. Yan, so babaybayin natin tong sana. Ayan. Yay. Ayun, kakwento. So,
Yun na, no, nakapag set up na tayo ng tent natin. Tapos si Red katabi pa natin. Set up na rin yung mga kailangan natin. So all goods na. So papahinga na lang yung kakwento. So yun, bukas natin itataka lahat ng mga expenses. Tapos bukas na rin tayo maglilibot. So far, wala tayong kasama dito. I think so. Wala silang nakikita pero meron siguro doon. May sa ilaw doon. Pero for now, bisa na nakakita ko is tayo lang yung campers dito sa Empire Dragon. Since Monday ngayon, so siguro yung mga campers dito, yung mga nagstay, umuwi na. Yun. So ito talaga yung hinahanap ng kakwento, yung solemn lang, tahimik, kaya pinipili natin na na weekdays kaysa mag-weekends para at least kasi hindi talaga may pigilan yung ingay. Tulad doon sa side na yun, hindi natin alam kung residential lang or campsite or resort. Nag-video okay na. Yan ang oras na ba? It's magna-9 na. Ayan, so yun, napakatahimik ang kwento. Medyo napagod nga lang tayo kanina dun sa pag-akyat mismo ng campsite ng Empire Dragon. Kasi mismong dadaanan mo yung mga bato doon, yung pinaka daanan ng yung pinaka river. Pero okay naman, smooth naman, mababaw lang rin naman. Kaya rin ng motor, medyo dahan-dahan nga lang ng konti. Ayan. So yun, settle muna tayo kakwento. So lahat na setup na. So yun, bukas natin itataka lahat ng mga expenses natin. Tapos yung nga, lahat ng gusto niyo malaman dito sa Empire Dragon campsite. So yun, so see you tomorrow kakwento. So yun. Yung kwento, may paano pa tayo. May pa bonfire pa tayo. Pangalan mo, boss? Jeric. Sir Jeric, yun. Shoutout sa'yo. Thank you. Ayan, so di ba meron ding bilog doon? May bonfire din doon. Good po yun siya sa kabila. Marami po kaming guests. Doon sa malaki? So dalawa yung setting ng bonfire dito kakwento. So meron ditong maliit lang. Siguro mga small group. Tapos doon pag maramihan daw doon sa bandang bungad. So yung bukas pakikita natin sa inyo. May guest ba doon sa Wala po. Ako lang? Wow. Solid. Yung kwento. So shoutout lang natin si pangalan mo nga boss ulit? Jeric po. Sir Jeric. Saka si boss. Ano nga pangalan mo boss? Arlan po. Sir? Arlan po. Arlan. So yun. Sila yung nag-welcome sa akin dito sa campsite. Tapos meron pa doon. Sino nga yun? Si Ma'am Alona May po. Si Ma'am Alona. Yun. So nakakwento. So proof na ang lamig dito sa Empire Dragon dito sa Tanay Rizal. Eto mantika to kakwento. Tingnan nyo naman, tulog na tulog, tigas pa. Ayan, hindi masyadong malamig, nagano lang yung mantika. Ayan. Solid.
Ayun kakwento. So, mga ano siguro, alas 9 na. Isig tayo ng mga 5 kanina, sobrang lamig. Tapos yun, tulog kaluto, tapos yun, katain, nag-shoot lang tayo, tapos yan, tulog ulit. Ngayon, ayun kakwento. So, pag-usapan natin, yung entrance ko dito kanina, nabayaran ko na kanina, so 500 kasi nga overnight ako. 500 pesos yung overnight. Tapos yung day tour daw nila is 400. Tapos naipasok ko yung motor ko. Ayan. So 50 pesos yung entrance niyan. Ayan. So 550. Ngayon, kung gusto nyo makiconnect ng wifi, meron silang wifi din na available. Ayun. Tapos, yun. So, all in all, so mga nagastos ko lang pagpasok dito. Nasa 550. Ayan. So, okay na yun para at least makapag-relax, diba? Tapos kung gusto niyo rin makapag avail ng amenities nila, yan, may ATV rito, yan. 1,500 yan. Ang arkela niyan per 1 hour. Yan. Tapos sabi ni sir, kung mayroon daw angkas, add daw ng 500 pesos. So, 2,000. So, makaka-access na kayo dito sa buong campsite na maluwang yung campsite, saka makapag-enjoy kayo, mag-ATV kayo. Eh, tayo, hindi na tayo mag-ATV. Ayan. Kasi gusto nga natin makapag-relax lang. So, ito. Pupulan ng kapiraso. Ayan. So, yung kakwento. So, nakausap ko nga rin sila kanina, yung mga caretaker, Sabado Linggo full pack sila. Ayan. Based nga sa observation natin nung pagdating natin, galing yung mga campers dito, may mga naiwang mga kalat, may mga naiwang, ayun, kumbaga ebidensya na marami talagang tao. So yun, ngayong morning na nalinis naman na nila. So malinis na yung campsite. Tapos meron nga pool doon, yan mahaba. So 3 feet to 6 feet yung yung lalim. Mahaba kasi yan. Yan, sa bis na nakikita nyo. Yan, yung blue na yan. Yan yung pool. So, simula doon, yun, kay sir na nandun, yung mababaw hanggang dyan. Yan, pa 6 feet. Yan, pinakamalalim. So, nililinis nila yan, 2 days daw. So, start nila na paglilinis niyan every Tuesday daw, hanggang Wednesday. Siyempre, tanggal ng water, tapos kinikis-kis pa nila yan. Kaya, pagdating ng weekdays or ayun, pa weekdays na, so malinis na yung pool, so pwede nang gamitin ng mga campers. So tayo hindi natin alam kung maliligo pa tayo. Ayan. Ayun nga kwento, I feel safe kagabi kahit na mag-isa lang tayo dito. Kasi yung ayan, yan yung tindahan. Yan. Diyan na tutulog yung caretaker. So, naramdaman ko sila, so gising sila. So, ibig sabihin, nagbabantay talaga sila. So, yun yung safetyness natin. So, safetyness ng mga campers is goods. Naramdaman natin kagabi. Tapos, yung CR, dalawa yung CR dito. Isa dyan, doon. Tapos, isa rin doon. Doon sa pinag-bonfire natin kagabi. Mayroong CR doon, so dalawa. So hindi kayo mahihirapan just in case na marami mga campers dito na maliligo ganyan. Tapos yung tubig nila galing ng bukal, yan. Tapos kakwento, mayroong poso din dito. Ayan, ayan yan poso. Good thing meron ditong poso. So anytime na mag-wash kayo ng mga nyo. Pero may wash area naman, doon sa bandang CR. May wash area talaga, literal na wash area. Tapos 'yun. Pero kung gusto niyo mag probinsya pills, yan may poso. Solid yung poso. Active na active. Hindi ka mahihirapang magbomba. Yung kwento, may mga dito, may mga cottages. Ma'am, pwede ka po makausap. Magkano yung yung cottage nyo dito? Bakit po? Ay, di, yung ganyan. 2,000. So, kwento, yan nakikita nyo niya. P3 yan, di ba? Tawag dyan. Yes. 2,000, ma'am? Yes. Ito yung ganitong parang bungalow na to. 3,500. 3,500. May iba pa bang design ng ganito? Ayun po yung isang up and down. Ayun. So ito kwento. Ito.
Ayan. May kwarto yan. Ilang kwarto niya ma'am? Isa, no? Meron po. Isa. Yan. 3,500 yan. To 2,000. Yung ganung bahay ma'am, parang bahay na yun. Same lang po ng price. 3,000? 3,000 na? Dalawa lang yung terrace. Okay. Sa taas. Ayun. So, 3,000 din yung ganun. Kukwento. So, ito 3,000 to. Malaki. Ayan. Thank you mama. So, yun, ito kakwento. So, 3,000 to. Ayan. Meron siyang terrace. Solid yan. So, isang buong bahay. Tapos, ito nga yung CR. Ayan. Yan yung mga wash area. Tapos, tindahan. Nandito. Ayan. Ayan yung tindahan. Na pwede yung pagbilan. Tapos, may mga just in case na kulang niya. Tapos one thing pa kwento, yun nga, merong, kumbaga may amusement din doon. May court na na-picture natin kanina, doon siya sinut natin. Merong court doon, half court siya. Tapos meron rin volleyball area. Tapos meron din silang fishing area doon. May pond doon ng isda, pwede kayong mangisda. Yan. Meron ata na 200 ata per hour, ganyan. Meron fishing, fishing area. Ayan. So, yun. Magte-10 na. So, napakatahimik ako kwento. So, ito yung isa sa hinahanap natin na, kumbaga, katahimikan out from the city na sobrang ingay. Tapos yung init pa. Dito, ang lamig ako kwento. Solid. Yun ka kwento. Kung gusto nyo maka-access ng wifi nila. So, may bayad ng 100 pesos. Good for 8 hours. Ayun. So, kagabi nakapag-access tayo ng wifi nila. So, nagamit natin yun ng 8 hours. So, yun. Good thing. Ang lakas ng signal. Dito na. Thank you. Thank you.